Lahat ay tumayo at buksan natin ang ating aklat, ang banal na salita ng Diyos found in Ephesians chapter 6 verses 10 to 12. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral nung nakaraang Sunday afternoon. Ephesians chapter 6 verses 10 to 12. Hayaan niyo pong basahin ko na lamang ang mga talata. Just follow me with your eyes. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Let us pray. Father in heaven, thank you for this morning, Panginoon. Salamat, nandito na naman po kami sa iyong banal na tahanan para kami ay sama-sama to fellowship and to worship you in spirit and in truth. Kalooban niyo po kahit yung mga sinauna pang mananampalataya, nagkakaroon po sila ng pagsasama-sama, nagkakaroon po sila ng pagtutulungan, pagmamahalan sa bawat isa. Kaya Lord, kalooban niyo po na magkaroon ng fellowship sa iyong church. Pero wag naming kalilimutan na merong kaming kaaway na siyang gagawa ng paraan para hindi kami magkasundo-sundo, magkagulo-gulo, mag-away-away. Kaya Panginoon, sa spiritual na labanan ay kinakailangan po namin ng may matibay na sinasandalan, pinapanigan, at ikaw yan ang aming Panginoon. Itago niyo Lord ako sa iyong likuran, hindi ako ang makita. Isang pangalan lang, every time na kami ay nagtitipon, isang pangalan ang mabigyan ng glory. Ikaw yan, aming Panginoong Hesukristo. Kaya anuman ang bumabagabag sa mga nakikinig ngayon, anuman yung posibleng gamitin ng kaaway para iiwas or guluhin ang aming atensyon, alisin nyo ito, Panginoon. Mag-focus kami. At lagi naming isipin, ano ang pinararating mong mensahe individually. Alisin namin yung, kasi tinatamaan si ganito, pinatatamaan si ganon. Hindi, Lord. Bawat isa sa amin ay meron kayong gustong iparating. At bigyan nyo kami ng wisdom, paano namin ito ma-apply sa aming buhay. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, Amen and Amen. Makakaupo na ang bawat isa. At gaya ng nabanggit ko nung nakaraang Sunday, ang pamagat ng ating message for this morning ay All for One and One for All, part number 2. Nakuha ko po itong title na to, familiar naman kayo, nabanggit ko nga nung nakaraan, ay meron pong kilalang kwento, yung tungkol sa Three Musketeers na naging 4 din sila later on. At ito yung madalas nilang binabanggit pag sila ay nakikipaglaban. Na sinasabi nila, all for one, didikit-dikit nila yung kanilang mga espada at sasabihin nila na all for one and one for all. At nagiging maganda ang kanilang pakikipaglaban dahil nakikita po sa kanila yung pagkakaisa. Kaya sa atin din pong pag-aaral at pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayong umaga, tandaan po natin na ang theme natin for this month is about fellowship. At pag sinabi nating fellowship, ito po ay tungkol sa sharing in common or communion. Sabi nga ng isang writer na nakita ko, hindi ko na nailagay po dyan, di ba yung word na fellowship, yung salita pong Greek is yung koinonia, sabi niya rito, koinonia is being in agreement with one another, being united in purpose, and serving alongside each other. So yan po ang tinuturo ng Bible sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga sa Bible, kung titignan natin, isa sa mga makikita natin na ginagamit na salita, sa mga phrase sa mga mananampalataya is yung one another. Diba? Pray for one another, bear one another's burden. So yun po ang fellowship pagdating sa banal na kasulatan. Kaya nga, sa oras na ito, dahil tayo po ay merong pagtitipon, asahan po natin na meron tayong kalaban. At ang kaaway po natin na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay hindi sila papayag na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kaya gagawa siya ng paraan para tayo po ay matalo, magkahiwa-hiwalay, hindi na magkasundo,
magkagalit-galit sa bawat isa. Kaya nga nung nakaraang Sunday ay sinimulan ko po yung ating pag-aaral. Sa atin pong all for one and one for all, wag po natin kalilimutan, number one, that we have the same authority. Isa po yung pinaka-source ng ating power when it comes to spiritual warfare. Hindi po ito nakadepende sa akin o nakadepende sa iyo. Ang pinaka-authority or power natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Gaya ng binanggit sa verse 10, "My brethren, be strong in the Lord." So ang ating strength, ang ating lakas o ang ating kapangyarihan sa ating pagsasama-sama, sa ating pakikipaglaban, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya nga nakita natin nung nakaraan, recall lang natin, number one, ang ating Panginoon ay siya po yung ating pinaka-authority when it comes to our spiritual enlightenment. Siya din po yung ating authority when it comes to our spiritual elevation, sa ating pag-grow spiritually, at saka pagdating sa ating kapangyarihan or empowerment. Kaya nga sabi nun, all power is given unto us, no, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. So sa labanang ito, sa ating pagsasama-sama, meron tayong iisang Panginoon na siyang authority po natin o kapangyarihan po natin sa ating pakikipaglaban. Ngayon, pupuntahan naman natin yung pangalawang bahagi ng ating pag-aaral sa atin pong all for one and one for all bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Meron po tayong same adversaries. Mga kaibigan at mga kapatid, nabanggit ko na kanina, meron tayong kaaway na gumagawa ng paraan para tayo po ay magkahiwa-hiwalay. Ayaw kasi ng kaaway na merong unity. Kaya nga, di ba, one another, it speaks about unity. Ayaw ng kaaway na magkaroon po tayo ng pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ayaw niya na may fellowship. Kaya nga, di ba, isa sa mga ginagawang taktika ng kaaway, huwag ka na mag-church. Kasi sa church, pag tayo nagsasama-sama, pag nagtitipon-tipon tayo, may power. Meron tayong lakas pag tayo nagsasama-sama at kinakalaban ng may unity ang atin pong kaaway. Basahin ko lamang po ang verse 11 and verse 12. Sabi ng talata, "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." Binanggit po dyan yung pinakapangunahing kontrabida. Pagdating sa verse number 12, "For we wrestle," nakikipag-wrestling, nakikipaglaban. "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." So malinaw po sa talatang ito, mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong same na kaaway noon, ngayon, at sa mga susunod. Alisin po natin sa isip natin na tayo ang magkakaaway. Bagamat yan ang gustong gawin ng kaaway ni Satanas, na tayo mismo na mga anak ng Diyos, nagsasama-sama tayo, mag-away-away tayo. Yan ang gusto niya. Tayo magbanggaan. Huwag niyong kalilimutan. Kung meron man dito sa church na merong hindi magandang ugali, talagang that's normal. Kasi ganun din naman tayo, meron din tayong hindi magandang ugali. At nandito pa rin kasi sa atin yung ating lumang kalikasan. Pero huwag niyong kalilimutan, hindi sila yung ating kaaway. Hindi po yung mga katabi natin, mga kasama natin sa ministry, hindi yung mga ka-small group natin ang kaaway natin, hindi yung mga usher sa mga kaaway natin. Ang kaaway natin, number one, ay mga demonic spirits. Ang kaaway po natin ay si Satanas at ang kanyang mga kampon. Gaya nga ng nabanggit kanina, may mga binanggit pong mga pangalan po dito. Like for example, the devil, of course, alam natin na ito ay si Satan. At mayroong binanggit din sa Bible na principalities at saka yung powers. Huwag niyo kalilimutan ang principalities. Pag pinag-aralan ang angelology, isa po yan sa mga ginagamit na mga titulo kahit sa mga angels ni God at saka mga satanic or mga demonic angels. Kaya nga si Michael, tinawag siyang the archangel. At pag huwag nyo kalilimutan, yung word na arch, no, yung salitang archon,
Yan po yung pinaka-Greek word na ginamit po sa salitang principality. It means na si Michael, si Angel Michael, na principality ng Israel, siya yung ginamit ni God to defend, pagtanggol, ipaglaban ng Israel against kay Satan. Kaya nga sabi ni Wilmington, pag sinabi nga principality, ito yung mga general kumbaga. Ito yung mga generals, ilalagay natin sa heavenly angels at saka sa mga fallen angels. Merong mga malalakas na uri ng angel na siya pong kalaban po natin, particularly fallen angels. Kaya nga doon sa Daniel, merong binabanggit doon na Prince of Persia, merong binabanggit doon na Prince of Grecia. Yun po ay mga fallen angels, mga principalities na kinalaban po ni Michael doon po sa tagpong yun nung panahon ni Daniel. So in other words, mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong kaaway na hindi nakikita, na siyang gumagawa ng paraan para tayo ho ay wag nang magsama-sama. Na tayo po'y magkagulo-gulo, mag-away-away po tayo, pero magkaisa tayo, mga kaibigan at mga kapatid, all for one for all, wag niyong pagbibigyan ang kaaway na sirain tayo. Kaya nga pag inaway mo yung kapwa mananampalataya mo, sino nanalo doon? Nanalo doon si Satanas. Wag niyong pagbibigyan. Kaya nga dito makikita natin, balikan natin of course yung pinaka-leader dahil pare-parehas lang naman sila basically ng mga katangian at balikan natin dun sa Genesis chapter 3, paano umatake? Paano po ito? Paano nagapi yung sinaunang couple doon po sa Genesis chapter 3? Tandaan nyo po, ang kalooban ni God kay Adan at saka kay Eva ay magkaroon sila ng unity. Magkaroon sila ng pagkakaisa. Kaya nga, di ba ang sabi ni God, let us make man in our image. Kung ang Trinity ay merong unity, of course, the design, pagdating kay Eva at saka kay Adan, dapat may pagkakaisa din sila. Pero pansinin nyo po at tandaan nyo po, yan ay first mention sa chapter 3, diyan unang nabanggit yung pinakakontrabida sa Bible na si Satanas na nasaan yung ahas. Kita natin sa Genesis chapter 3. Ang naging problema po, bakit nagapi? Bakit natalo po ito nga unang mag-asawa na ito na dapat nagkakaisa sila? Kasi ang malaking naging problema, division. Divided. Bakit po? Saan ko nakuha yung idea? Let's go to Genesis chapter 2, verse 16. You can write the verses. Basahin ko na lamang po. Medyo limited yung time. Review nyo na lang later on pag sa bahay nyo, pag nagkakaroon na kayo ng devotion. Sabi ng Genesis chapter 2, verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, etong utos niya, doon po kay Adan. Tandaan nyo po ang Genesis chapter 2, verse 16, wala pa po si Eva at that time. Ang kausap ng Diyos ay si Adan at ang sabi, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge and good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Again, ang instruction ni God kay Adan, pag kinain nyo ang tree of knowledge and good and evil, sigurado, surely, sigurado. Let's go to Genesis chapter 3, verse 1, at magja-jump tayo sa verses 4 and 5. Sabi ng verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God hath made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Then pagdating sa verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Verse 5, for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Alam nyo mga kapatid, merong division na nangyari dito sapagkat, tatandaan po natin, dapat ang disenyo ng Diyos, si Adan at saka si Eva, dapat united sila when it comes to dealing with the devil. So ibig sabihin, una pa lamang, walang negotiation, walang pakikipag-usap sa dyablo.
Dapat nagkaisa sila dun sa part na yun. Ang naging problema, ewan ko ba kung nasan si Adan noong mga panahon na yan. Again, may mga ibang paniniwala. May mga nagsasabi, maaring wala daw si Adan noong mga panahon na yan. Maaring nandoon lang din si Adan, hindi nakikialam. So it speaks about divided silang dalawa. Hindi sila nagkakaisa to resist the devil. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible in James chapter 4 verse 7. Anong sabi po diyan? Submit yourselves therefore to God, then resist the devil. Resist, wag mo siyang hayaan. Labanan mo siya. Wag mo siyang hayaang pumasok. Wag ka makipag-usap sa kanya. Wag ka makipag-communicate sa kanya. And he will flee from you. Wag makikipag-communicate. Ang problema, hindi sila pare. Si Eva, na-enjoy ni Eva yung pakikipag-usap. Dapat sa umpisa pa lang, stop! Walang usap. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakasunduan pa lang. Doon pa lang sa bahaging yon. Kaya nawalan ng pagkakaisa, sumalakay ngayon ang diablo. Mga kaibigan at mga kapatid, as a church, bilang nag-fellowship, bilang nagsasama-sama, siguraduhin natin ang ating kaisipan, isa lang ang kaaway natin, isang grupo lang ang kaaway natin. Ang kaaway natin ay si Satanas at ang kanyang kampon. Period. Anong iba? And we have to resist. Huwag niyong hayaan makapasok siya sa ating samahan. Huwag niyong hayaan na makapasok siya sa inyong tahanan. Huwag mo siyang hayaan na makapasok sa iyong personal na buhay. Dahil pag nakapasok ang diablo, mga kaibigan at mga kapatid, masisira ang eksena, masisira ang buhay. Kagaya ng nangyari kay Adan at kay Eva, pinahintulutan kasi nila na ang diablo ay sumalakay. Na kumausap, no, huwag makipag-usap. Nakakalungkot nga, di ba? Marami sa panahon, lalo mga kabataan, gulat nga ako. Ang dami mga kabataan yun, masyadong exposed sa occultism. Di ba? Meron pa nga ako nakita na may mga application, ayoko sabihin, baka i-download nyo. May mga application nakikipag-usap sa mga evil spirit. Di ba? Gagamitin yung cellphone, Lola, magsalita ka. Hindi yun ginagawa, hindi yun pang-Kristyanong gawain because yung mga ganong klase ng practices is communicating with the devil. Stop dapat, putol dapat, hindi dapat, wala dapat communication. Kaya nga sa mag-asawa, wag niyong hayaan pumasok ang diablo sa inyong tahanan, mga magulang sa mga anak, wag niyong hayaang pumasok ang diablo as a church. Wag nating hayaang makapasok ang diablo. Pangalawa po, disorder. Isa sa mga naging problema po, nawalan ng order. Bakit? Tingnan niyo po ito. Sa verse number, chapter 2:16, ulitin ko lang po yung talata. And the Lord God commanded the man, gaya na nabanggit ko kanina, ang kausap ni God, ang binigyan niya ng instruction, ang binigyan niya ng utos, ay malinaw po na si Adan. So, in other words, pagdating sa order ni God, ang pinaka-head ng babae ay lalaki. So, si Adan dapat, dahil sinabi sa kanya ni God, na ito yung bawal, ito yung mga gagawin, ito yung pinaka-rules and do's and don'ts dito sa Garden of Eden, sinabi niya kay Adan, therefore, si Adan dapat ang mag-lead. Si Adan dapat ang mag-relay nung command na yon sa kanyang asawa. Pero ano nangyari? Pagdating sa Genesis chapter 3, ang kausap yung babae. Nawala yung leadership, which is nakadesign for man. Kaya nakapasok po ang kaaway pag nawalan ng order. Pag naayos, pag hindi nasunod yung order o disenyo ng Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, tiyak ang diablo po ay manghihimasok. Ang diablo po'y manggugulo pag hindi nasunod yung order ng Panginoon. That's why, when it comes to the family, may order na ibinigay ang Diyos. Like for example, in the book of Ephesians, familiar na po tayo dito, paulit-ulit, pero let me repeat for the sake of our study. In Ephesians chapter 5, mula po sa verse 22, makikita natin, and even in Colossians, merong dinesign si God sa family. Consistent si God mula pa lang sa Genesis at sa mga iba pang talata sa Bible, like for example in Ephesians, sabi dyan, ang wives, sa mga asawang babae, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Ito ang design ni God. Verse 23,
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So ang disenyo ni God, si Adan ang leader, hindi si Eva yung leader, si Adan. Amen, mga lalaki? Amen. Bawi lang tayo dito kasi mamaya hindi na natin alam kung anong pwedeng mangyari eh. Pero yun nga po, no? Tayo dapat, yan ang design ni God. Kaya nga, ilang beses yun na itong narinig, pero ulitin ko, kaya nagkakagulo-gulo because naisira yung design ng ating Panginoon. Ganon din po ang Colossians 3:18, mga asawang babae, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Fit, pasok dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang husband, lahat ng kanya, kumbaga bilang sa mga asawang babae, kung yung husband po, yung pinapagawa niya, ang kanyang leadership is in accordance to the will of God, then ang babae needs to submit. That's the order. Yan po yung ginawa na design ng atin pong Panginoon. Kaya po, napasok ito ng kaaway, kasi nga walang order. Nasunod, babae kagad yung kumausap doon sa kaaway. Hindi si Adan na, stop. Bilang leader, dapat pinigilan niya. Kaya nga po, when it comes to the church, tingnan niyo po ang order na binigay ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 2 from verse 11. Anong sabi ng Bible? Let the woman learn in silence with all subjection. Yan ang sabi ng Bible. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Mga kapatid, again, gusto ko lang bigyan ng pansin, hindi po nandi-discriminate ang babae. Kasi may possibility, ang mga membro ng Gabriela, sila po ay hindi po tatanggapin yung verse na yan. Magsasubmit kami sa mga asawang lalaki. Kalokohan po yan. Alam niyo mga kapatid, tandaan po natin, sino ba ang pinakamataas sa lahat? Who is the supreme authority? Si God. Alam ni God ang ginagawa niya. Kaya nga sa ginagawa ng Diyos, minsan ayaw ng old nature natin, lalo po alam sa totoo, ang daming magagaling na babae. At sa totoo lang, kung halimbawa ang mga babae, pagbibigyan natin sa PSP, mapapahiya po kami mga lalaki. Ang daming magagaling na babae rito sa PSP, lalo sa bahay. Diba? Pag nag-PSP yung mga babae sa bahay, umpisa pa lang, pagising sa umaga, mahaba-haba na pong preaching yan. No? Pero buti na lang, lalaki talaga nagpipreach. At yan ang design ng Bible. Yan ang dinesign ni God. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, sabi po ng Bible, but I suffer not a woman to teach. Anong ibig sabihin po niyan? Ang sinasabi ng Bible, pagdating sa church na kagaya natin, pagtitipon ng lahat, hindi po dapat ang babae, pag sinabi kasing teach dyan, synonymous din sa word na preach. Hindi pwedeng mag-preach ang babae. That's the hindi po ito discrimination. Opo, marami talagang magagaling na babae. In fact, pati nga sa mga nagtuturo, maraming mga babae nagtuturo sa mga schools. Babae, majority ng mga teachers, babae. Pero may design kasi si God. At ang gusto ni God, sa kanyang design, lalaki dapat ang maging leader. That's the design. Kaya nga, sa makikita natin dito, for Adam was first formed, then Eve. Sa disenyo ng Diyos, nauna ang lalaki. Tayo namang mga lalaki, mga kaibigan at mga kapatid, magpaka-leader naman tayo. Diba? Kasi, kaya nagagamit din ng kaaway na minsan nadodominahan kasi hindi tayo nag-act as a leader. Kaya balansehin natin, gawin natin kung ano yung utos ng Panginoon. Kaya nga dito sabi niya, not a woman to teach nor to usurp authority. Kaya tayo, since Bible-based tayo, we believe that the Bible is our sole authority when it comes to our faith and practices, then sinusunod natin yung Bible. Of course, hindi naman po kasama dyan sa teaching na masamang magturo ng mga bata. Hindi po, pwedeng magturo ang mga babae sa mga bata. Pero when it comes sa congregation na kagaya po nito, ang inatasan ng Diyos to preach ay walang iba kung hindi mga lalaki.
That's yung design po ng ating Panginoon. Pero yun nga, nakita natin, doon sa Garden of Eden, nasira yung order. Kaya naging opening door yun kay Satanas para salakayin ang tao. Mga kapatid, ilagay natin sa order. In fact, in the church, ilagay natin sa order sapagkat kung wala tayong order, kung hindi tayo nagkaroon ng pag-aayos sa ating church, isa yan sa mga butas na makikita ni Satanas na papasukin tayo, guguluhin tayo, at magkakahiwa-hiwalay tayo. Number 3, defenselessness. Nawalan ng depensa. Again, kitang-kita natin sa Genesis chapter 3 verse 1, si babae ang kausap ni Satanas. Walang gwardyang pangyayari, walang guard, walang defense, walang alarm na nagsabi kay Eva, oy, huwag ka lumapit dyan, diablo yan. Huwag ka lalapit sa punong yan, huwag ka makikipag-usap dyan. Hinayaan lang ni Adan na ma-sales talk si Eva. Nawalan ng depensa. Huwag niyong kalilimutan, sabi nga ng 1 Timothy, kung itutuloy natin yung talata kanina, in 1 Timothy chapter 2 verse 14, ito pong sabi ng Bible, and Adam was not deceived. Sa totoo lang, si Adan hindi siya nadaya. Alam ni Adan kung ano yung pinagbabawal na puno na yan. Alam ni Adan kung ano mangyayari. Hindi siya nadaya. Ang nadaya, sabi diyan, but the woman being deceived was in transgression. Si Eva yung nadaya, si Eva yung nagoyo. Siya yung na-sales talk, si Adan hindi. Kaya nga si Adan, nung kinain niya yung fruit na binigay sa kanya ni Eva, alam niya mangyayari. Pero sabi nga, for the sake of love, ginawa niya. Pero ang point lang dito, bakit kasi hindi niya gwinardyahan? Bakit kasi hindi niya binantayan? Kaya nga, di ba sabi nila, pag ang mag-asawa naglalakad sa mall, masarap yung nag-holding hands, pero may practical din na side yun. Para mahawakan mo siya, huwag siyang lalapit doon pag nakakita ng sale. Diba? Mahawakan mo siya na maigi. Ang problema lang sa generation natin, nandiyan si Shopee tsaka si Lazada. Hindi mo alam kung anong pinipindot, magugulat ka, may darating na lang. Buti na lang nung panahon ng Garden of Eden, wala pang Shopee tsaka Lazada. Wala pang ganun. Kaya, dapat, huwag ka lalapit dyan, huwag ka makipag-usap dyan. Hindi niya nabantayan, hindi niya nagwardyahan, nawalan ng depensa. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, as a church, ganun din po, all for one and one for all. Bantayan natin ang bawat isa. Magpalakasan tayo sa bawat isa dahil may kaaway tayo na hindi nakikita. Kaya nga ang babae, tingnan niyo po yung next verse. Alam niyo ito yung design ng Diyos sa babae. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 7, gusto ko pong pansinin natin yung gaya ng nakalagay ito. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Alam niyo mga kapatid, sa disenyo ng Diyos, sa design ni God, physically speaking, mas malakas talaga ang lalaki sa babae. Kaya nga napakahangal ng mga yung mga liberal, yung mga woke na yan, na kung saan pagboboksingin yung babae at lalaki, maniwala kayo, hindi mananalo babae sa boksingan. Dahil ang lalaki, mas malakas ang disenyo. Kaya nga, di ba, merong naging controversial nung mga nakaraan lang, nung mga buwan, na merong pinagdududahan kung lalaki at babae. Ayun, nag-champion siya, bugbog sarado yung mga babae. Malakas talaga. Kaya nga, di ba, kahit sa mga tahanan, kitang-kita nyo naman, minsan yung mga lalaki, nagkakablakay, nagpipigil lang yun. Pero sa totoo, malakas talaga lalaki. Pag bumanat yan, knockout yung misis niya, maniwala kayo. Weaker vessel. So, ang design ni God, ang lalaki, hindi siya yung mamboboxing sa babae, ang lalaki ang mag-iingat sa babae. Kaya nga nakakalungkot, di ba? Ito nakaraan lang, may mga Facebook naman kayo. Di ba meron yung engaged na, tapos biglang nag-trending, bugbog sarado dun sa boyfriend. Naku, kung ganun ang boyfriend nyo, hindi pa kayo mag-asawa, binubugbog na kayo, hiwalayan nyo yan kasi training pa lang yung nangyari. Pag mag-asawa na kayo, actual boksingan na yan. Ang disenyo ni God, lalaki ang mag-iingat, kaya nga ang babae, weaker vessel. Kaya mga babae, lalaki, ikaw na magbuhat, weaker vessel ako kaya nga kami, kawawa kami, tagabuhat kami. No? Totoo lang, malakas naman talaga, yun ang design kasi ni God. Ang trabaho namin is to protect.
So yan ang pinaka-example ng unity. Ang unity nagsisimula pa lang sa tahanan. Ilagay na po sa order. Sa loob ng tahanan, ang mag-iingat, ang magbabantay sa misis, yung mister. Hindi yung mister ang magiging threat sa misis. Nakakalungkot yung mga mababalitaan natin na ang misis bugbog sarado. Ang mga misis is, imbis na she feels protected sa kanyang husband, ang iniisip niya, threaten siya dun sa ginagawa ng husband. Nakakalungkot yung mga ganun. Kaya ganun din po when it comes to the church. Sabi nga po ng 1 Timothy, Thessalonians chapter 5 verse 11, ano po ang gwardya, kumbaga, paano natin didepensahan ang bawat isa? Bilang mga mananampalataya, kasi inaatake tayo ng kaaway. Sabi ng verse, wherefore, comfort yourselves together, sama-sama, and edify one another. Magpalakasan tayo sa bawat isa. At mga kapatid, pag nandito kayo sa church, amen, nagpapalakasan tayo dito. Hindi kami malalakas dito, nagpapalakasan tayo. In fact, makita lang namin kayo, malaking blessing na po yan. Nagbibigay na po yan ng encouragement sa aming mga pastors, sa aming mga preachers. Just imagine, nagpipreach kami, may nakikinig sa amin. Ang hirap naman kung nagpipreach kami, wala na nakikinig sa amin. Pero yun lang, malaking blessing na po ang bawat isa. Kaya wag niyo pong isipin ako, pag nawala ako dyan sa church, wala namang papansin. Hindi, mahalaga ang bawat isa dito. Yung presensya nyo sa church natin, napakalaking encouragement. Maaring hindi man kayo masabihan na nakaka-encourage kayo, pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, mahalaga ang presensya ng bawat isa. At paghahayaan natin mag-isa lang tayo, sa laban natin, spiritually, maniwala kayo, aatakihin tayo ng dyablo. Hindi tayo magtatagumpay pag wala tayong kasama, pag hindi tayo sumasama sa mga ganitong pagtitipon, madali tayong magapi ng kaaway. Another verse pa, tingnan niyo po yung ginagamit natin usually when it comes to the church. Hebrews chapter 10 verse 25. Anong sabi po ng Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting, sabi diyan, one another. Merong Tagalog na salin, sabi diyan yung exhorting, palakasan ng loob. Magpalakasan tayo, no? Palalakasin natin ang bawat isa sa pagtitipon po natin. At sabi pa diyan, as you see the day approaching. Alam niyo mga kapatid, nakikita na natin sa paligid, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero alam niyo, mahalaga na nagsasama-sama tayo. Kasi may kanya-kanya man tayong problema. May mga kanya-kanya man tayong krisis. Pero alam mong hindi ka nag-iisa, may kasama ka, may ka-fellowship ka, may napagsasabihan ka, then nababawasan po ang bigat na nararamdaman at nararanasan. Ito pa po. Sabi pa ng 4 verse 11, James chapter 4 verse 11, speak not evil one of another, brethren. Ayun po. Alam nyo, natural na mayroong mga hindi pagkakasunduan. Pero alam nyo, wag nating gagawin na magsiraan tayo sa bawat isa. Naalala nyo si Pablo tsaka si Barnabas? May hindi pagkakasunduan. Wala nang post-post, wala nang sabihan pa ng hindi magaganda. Mag-grow ka, doon ka, mag-grow ka, kami dito mag-grow, ganun. So wag na nating imarites yung mga nakita nating kahinaan sa isang kapwa nating mananampalataya. Wag na nating ipopost na ganito. Lahat tayo may kahinaan. There's no such thing as perfect church. Ito, beses ko na narinig. Kung kayo'y naghahanap ng perfect church at pag nakapunta kayo dun sa perfect church, hindi na yun perfect kasi nandun na kayo. Kasi lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo makasalanan. Kaya nga, it is only by the grace of God na naligtas tayo. It is only by the grace of God na nandito tayo ngayon, nagsasama-sama. Na lahat tayo pare-parehas na mga makasalanan, naligtas sa awat biyaya lamang ng ating Panginoon. Kaya ang tunay na kaaway, tandaan nyo, hindi yung katabi nyo ngayon, hindi yung kasama nyo sa ministry. Ang kaaway ay si Satanas at ang kanyang kampon. At nakita na natin, dun pa lang sa Garden of Eden, ganun na ganun, same tactic ang ginagawa niya.
Huwag nating hayaan na ang kaaway ay magtagumpay. Mag-away-away tayo, maglaban-laban tayo sa bawat isa. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Magmahalan tayo, magpalakasan tayo sa bawat isa. Pangalawa pa po na makikita natin na kaaway din po natin is yung the devilish system. Sabi nga, balikan natin yung verse 12. Huwag niyo pong alisin yung Bible niyo doon sa Ephesians chapter 6. Sabi sa verse 12, against the rulers of the darkness of this world. Rulers of the darkness of this world. Tandaan niyo po, ilang beses nyo na rin narinig, pag ginamit yung salitang world sa Bible, depende sa pagkakagamit sa konteksto. There are times na ang pagkakagamit ng salitang world, it speaks about people. For God so loved the world. Pero sa bahaging ito, against the rulers of the darkness of this world, it speaks about the polluted system ng daigdig po natin. Yung sistema na bulok, yung sistema na ayon sa kalooban ni Satanas. Yan po isa sa mga kalaban po natin. Kaya nga, dito po sa talatang ito nagpapakita sa atin na yung sistema ng daigdig natin, sa totoo lang, behind the scene, merong demonic forces na siyang kumokontrol ng sistema ng daigdig natin na kung saan taliwas po sa tinuturo ng Bible ang nakikita po natin sa atin pong society. Kaya nga po sa pamilyar na talata from 1 John chapter 2 verses 15 to 16, ito po'y pamilyar na sa atin, sabi nga ng Bible, love not the world. It speaks about yung bulok na sistema, yung bulok na daigdig. Makasalanang daigdig, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Pagdating sa verse 16, for all that is in the world, ano po yung dominanteng gawain ng sanlibutang ito? The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Isa po yan sa kalaban natin bilang mga mananampalataya. Yung bulok, yung corrupted na sistema ng daigdig na ito. Alam nyo, nakakalungkot lang sapagkat mismong ang mga mananampalataya, nagkakahiwa-hiwalay, nagkakaiba ng pananaw. Ano yung worldly, tsaka yung hindi worldly. Kaya nga, di ba, even ang mga churches, pag hindi nagiging maingat, nakakaroon na yan sa Pilipinas, lalo dun sa bansang Amerika, grabe ka-liberal yung mga tao. May mga churches na pag nakapasok ka doon, akala mo nasa kabaret ka. Akala mo, nasa bar ka. Wala ka nang makikita na pagkakaiba sa church na dapat banal at saka sa nangyayari sa sanlibutan. Ang karamihang katwiran, sinasabi nila, gusto kasi naming mawin ang world. Ang problema, sila yung nawiwin ng world. Dapat merong clear distinction between the light and darkness. Ang problema ngayon, pareho ng darkness. Walang makitang pagkakaiba. Kaya nga, we must unite bilang mananampalataya, all for one for all. Magkaisa tayo, labanan po natin ang mga worldly principles, mga katuruan, mga aral, mga hindi makadiyos na mga teachings sa mundong ito. Worldly principles. Ano po ang sinasabi ng Colossians chapter 2, verse number 8? Ang Colossians 2 verse 8, sabi po ng Bible, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. May mga filosofiya, may mga walang kakwenta-kwentang mga pandaraya, mga tradisyon ng tao, at sabi yan, after the rudiments of the world, mga bulok na mga gawain ng sanlibutang ito, and not after Christ. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin yung salitang beware po dyan sa talatang yan in Colossians chapter 2 verse 8. May mga iba't ibang word for beware, particularly sa salitang Griego. Meron yung sinasabing, beware, mahuhulog yung pencil. Pero merong sinasabing beware na mahuhulog na sa bangin. Yun yung mataas na uri ng beware sa talatang yan. Yan yung beware na
talagang delikadong-delikado ka. No? So pinag-iingat, sabi diyan, beware lest any man spoil you. Dahil tandaan niyo po, ang kausap ni Pablo ay mga mananampalataya. Pero kahit ang mga mananampalataya, pwedeng mapasukan ng mga bulok na aral, mga panis, mga sirang aral ng sanlibutang ito. Kaya we have to be careful. Kaya sama-sama po tayo, labanan natin yung mga maling tinuturo ng daigdig na ito. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay sumasama sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Sa pakikinig ng mga aral ng Biblia, nalalaman nyo kung anong katotohanan. Paano nyo malalaman kung tama o mali yung principle, hindi nyo pinag-aaralan. Kaya nga, we're so blessed na andito tayo sa church na kagaya nito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At wala tayong ibang pag-aaralan, bagamat may mga sinasabi tayong mga supplementary materials, pero our authority, the supreme, the sole authority when it comes to our faith and practices, walang iba kundi ang Biblia. At ang Bible, ito magtuturo sa atin kung anong tama at mali. At paano natin malalaman kung mali yung prinsipyo na tinuturo? Of course, pag yung turo na yan ay taliwas, kontra sa tinuturo ng Bible, that is wrong. Ganun lang po kasimple. Kaya magkasundo tayo. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot sapagkat minsan magugulat kayo, kahit sa mga samahan na kagaya nito, may magugulat kayo, meron palang iba naniniwala galing siya sa unggoy. Pero kung yan ang pamilya mo, huwag mo na kaming idamay. Pamilya mo yan eh. Hindi, biro lang po. Mga kapatid, magkasundo tayo. Pagdating sa aral, Bible tayo. Maaring naturo yan sa school kasi hindi naman natin makontrol kung ano yung tinuturo sa school. Pero tandaan nyo po, ang mga pinag-aaralan sa eskwelahan, hindi yan Word of God. In fact, even yung mga science textbook na tinatawag, may mga aral na iba noon ang tinuturo, iba ngayon. Expect nyo kahit sa mga susunod, magbabago na naman yan. Pag nakarinig kayo ng turo na taliwas sa Bible, manindigan kayo sa sinasabi ng Bible. Hindi nakakapagtaka na bakit maraming asal hayop sa mga tao ngayon. Ang turo hayop eh. Galing daw tayo sa hayop. Unggoy daw tayo dati. Hindi tayo magtataka. Magiging asal hayop ang mga tao. Pero alam nyo, blessing na lang, malinaw ang Bible, hindi tayo galing sa hayop. Ang pinakaninuno natin is created in the image and likeness of God. Kaya yung mga filosofiya, yung mga aral, mga prinsipyo na pinangahawakan ng daigdig, well, Bible tayo. Doon tayo sa omniscient God. Doon tayo sa omnipotent God na nakakaalam ng lahat. Hindi tayo doon sa mga teorya, mga filosofiya, mga tradisyon na gawa ng tao. Marami po mga tradisyon sa paligid. Hindi lahat ng tradisyon masama. Pero pag ang tradisyon ay kumukontra sa salita ng Diyos, then yan na po yung mali. Yan na po yung ating puputulin, yung ating koneksyon sa mga ganyang klase ng mga tradisyon na hindi po sang-ayon sa aral ng atin pong Panginoong Hesus. Pangalawa po na makikita natin sa devilish system na to, magkaisa tayo na labanan po yung worldly partnership. Partnership. Alam nyo, kita nyo yung picture, ang sweet, pero hindi yan ang disenyo ng Diyos. Hindi pwedeng magsama ang goat at ang sheep. Magkaiba yan. Kaya nga, sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Pamilya, kumbaga ito, ano na to, no? Kumbaga maaring, ano na kayo, ilang beses na rin to, daan-daang beses na rin, pero pinaulit-ulit natin. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship, walang fellowship, hath righteousness with unrighteousness. And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Verse 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, tayong mga mananampalataya, as God hath said, I will dwell in them,
and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Mga kaibigan at mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, wala tayong partnership doon po sa mga maling aral. Hindi tayo pwedeng magsama doon sa mga templo ng Diyos at sa templo ng mga idolo. Hindi pwedeng magsama ang totoong Diyos at saka yung mga pekeng Diyos, Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng magsama yung liwanag at saka ang kadiliman. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, hindi masama na may mga kaibigan ka. Kaibigan sa school, mga kaibigan sa opisina, pero ang lagi mong babantayan, ang lagi mong check, pag ginagawa mo na, kasi pag sinabi mong fellowship, di ba? What? Fellowship, nagkakaroon na kayo ng agreement when it comes to mga practices. Pati yung mga kaisip nyo nagkakasundo na. Alam nyo mga kapatid, yun nga po ang problema, kaya nga we need to separate sa mga maling kaisipan, sa mga bulok na mga paniniwala, kasi pag hindi tayo hihiwalay dyan, mahahawaan po tayo. Madadala tayo ng mga yan. Marami na po kahit mga sikat na mga ngaral. Sila ay nakipag-fellowship. Ang sabi nila, gusto kong iwin yung mga ganito, yung mga pagano. Aba, dumating ang panahon, sila na naging pagano. No fellowship, no partnership, no fellowship with the unfruitful works of darkness. Hindi pwedeng sabay na mananalangin. Ito nananalangin kay Baal. Ito nananalangin kay Molek. Ikaw nananalangin ka kay Jehovah. Hindi kayo pwedeng magsama. Hindi pwedeng mag-fellowship. Hindi pwedeng pumunta ka o mag-minister kayo o magmi-minister tayo. Kasama natin yung mga imam o sino. Hindi pwede. Iba yung kinikilala nila na Diyos. Kaya nga, separation. Be ye separate. Walang partnership. Bagamat nagmumukha tayong hangal. Ano ba yun? Masyado naman kayong sarado. Masyado naman kayong... Well, sinusunod lang natin ang Bible. Kahit na kung ano-ano mga sinasabi sa atin, bakit hindi kayo nakikisama sa mga ecumenical council, hindi kayo nakikisama sa mga ecumenical movement. Well, be ye separate, sabi ni Lord. So, sinusunod lang natin ang Bible. At syempre, panghuli po, mga worldly practices. Mga kaibigan at mga kapatid, magsama-sama tayo, huwag nating hahayaan na yung mga gawain na pang sanlibutan, mga immoral na ginagawa ng sanlibutan, makita rin sa atin. Alam nyo, nakakalungkot lang sa ating panahon, parang hindi na nakikita yung pagkakaiba when it comes to moral standard. Ano mga moral standard ng daigdig? Let me use Galatians 5 from verse 19 to 21. Tingnan nyo po, mapapansin nyo. Now the works of the flesh are manifest, which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Verse 21, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ganyan ang mga gawain, mga practices ng daigdig po natin, mga kaibigan at mga kapatid, as a believer, nawa makita sa atin ang pagkakaiba. Kaya nga sa totoo lang, madaling magpastor, mahirap magpakapastor. Madaling mag-preach pero ipamumuhay yung preaching, that's another story. And that's very challenging talaga kasi kinakailangan ko ano yung pinangangaral dito nakikita sa buhay. At alam nyo, yan nga po maraming mga magagaling magsalita pero pagdating na sa pamumuhay, nasisira. Nawa, makita po sa atin bilang mga anak ng Diyos na tunay na pinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Magsama-sama tayo. Nawa, makita po,
Saan ka? Sa Faith Baptist Church. Ay, maayos tao dyan. Maayos ang pamumuhay. Magsama-sama tayo, all for one, one for all. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Our gracious God and Heavenly Father, Lord, thank you for this morning. Sa pangalawang bahagi at merong pang susunod na part sa aming pag-aaral, salamat Panginoon. Sa aming fellowship na ito, sa aming sama-sama o sa aming koinonia, ito'y kalooban mo na kami ay magtipon-tipon, pray for one another, edify, exhort one another. Pero Panginoon, may kaaway kami, wants to destroy us, to destroy our family, our church, our life as individual. Merong kaaway na hindi nakikita. Merong sistema, bulok na sistema ng daigdig na ito, who wants to destroy your church. Kaya nga Lord, all for one, one for all, makita sa amin yung unity. Sama-sama kami, hindi kami ang magkakaaway. Yes, may mga kahinaan ng bawat isa, pero meron kaming kaaway na hindi nakikita. Huwag naming pagbibigyan ng kaaway na ito. Huwag namin siyang papapasukin sa aming church. Huwag namin siyang papapasukin sa aming buhay. Huwag namin siyang papapasukin sa aming pamilya. Maging matalas ang aming isip. Maging matalas ang aming discernment from the Word of God. Dahil pag hindi kami naging maingat, kami ay nagbubukas ng pinto para salakayin at gapiin, kagaya ni Adan at saka ni Eva, na sila ay nahimasukan ng kaaway. Kaya hanggang sa ngayon, yung kasalanan na daladala ni Adan at ni Eva ay nasa amin pa rin ngayon. Pero salamat may kaligtasan. Bagamat may kapahamakan ang kaluluwa ng isang tao na nagmana kay Adan. Pero merong pangalawang Adan, ang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Na sino man ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sa oras na to, kung meron nakikinig ngayon, kaibigan, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, yes, ang bad news, ikaw at ako, pare-parehas tayo makasalanan in the sight of God. May kabayaran ang pagiging makasalanan. Merong pisikal na kamatayan at ang matindi yung spiritual. Kaya nga, isa lang ang paraan para hindi mapahamak ang kaluluwa. Sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Sino man ang manampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Kausapin mo siya. Pwede kitang gabayan sa isang panalangin at ariin mo to na sarili mong prayer habang nakikipag-usap ka na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, libre lang ang kaligtasan. Tayo'y manalangin. Pwede kang sumunod kahit dyan sa iyong kinaupuan o ikay nakikinig sa live stream ng video na ito. Ito na yung prayer. Mahabaging Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Nalaman ko po na ang tao ay makasalanan at inaamin ko na ako'y makasalanan at hinding-hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Hesukristo, salamat po. Binayaran mo na sa krus ang aking mga kasalanan. At sinabi ng iyong salita, sino man ang tatawag sa iyong pangalan ay maliligtas. Kaya sa oras na ito, Panginoong Hesus, ako po'y nananampalataya sa iyo. Sinasampalatayanan ko na ikaw lamang ang makakapagligtas sa aking kaluluwa. Ikaw lamang ang makakapagpatawad sa aking mga kasalanan at ikaw lamang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa akin. Kaya pinagkakatiwalaan, sinasampalatayanan ko ang mabuting balita, ang ebanghelyo ayon sa Biblia. Na ikaw, Panginoong Hesus, ang nag-iisang daan patungo sa langit. Bagamat ikay namatay, pero ikay muling nabuhay dahil ikaw ang tunay na tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen and amen.